Hello guys, kamusta kayo? Alam mo bang may mga ugali kang taglay kung bakit ka naghihirap? Sa videong ito, 8 ugaling nagpapahirap sa'yo ang pag-uusapan natin. Kaya kung gusto mong madagdagan ng kaalaman, diskarte at mga dapat iwasan, mag-relax at pakinggan ang susi sa pagyaman. Number 1 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay hindi mo alam kung ano ang financial goals and priorities mo. Kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo ay paulit-ulit lang talaga ang mangyayari sa'yo. Wala kang target na gustong tamaan. Kung anong uso, yun ang gagawin mo. Kain sa labas, samgyupsal, shopping, inuman, ano ba yan? Ayusin mo naman. Bigyan mo ng oras sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Alamin mo kung ano ang prioridad mo. Gusto mo bang maghirap ka na lang habang buhay? Yan ba ang goal mo? Pues wag mo na akong pakinggan. Pero kung gusto mong umunlad, halika, usap tayo. Pindutin mo na din ang subscribe button at notification bell para lagi mo ako mapakinggan. Pasingit lang. Ang pagyaman o pag-unlad ay nag-uumpisa sa kung ano ang target mo. Maglaan ka ng target at unti-unti mong kilusan. Bawasan mo na yung mga gastos na hindi naman kailangan, kagaya ng Jollibee, McDo o kung ano pa mang mga unnecessary things. Pwede ka namang bumili sa palengke at magluto na lang. O kung hindi talaga kaya, bumili ka sa karinderya at maniwala ka't sa hindi, ang laki ng matitipid mo. Number 2 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay living beyond your means. Alam ko dito maraming makakarelate. Kasi naman dahil lumaki na ang income kung sino-sino na nililibre, kung ano-ano nang binibili. Wala nang pakialam sa future kasi malaki naman ang income ko . Wala namang masamang mag-enjoy paminsan-minsan. Pero kung nagiging hobby mo na yan ay paniguradong araw-araw tataas ang standard of spending mo. Dapat sapat lang ang ating gastos sa lifestyle natin kasi ang akala mong mataas ang income mo ngayon. Maniwala ka, pag wala kang disiplina, magkakautang ka pa. O ano sa pulka? Nung wala ka namang trabaho, wala ka namang utang. Anyari? Kasi habang tumataas po ang ating income ay tumataas din talaga ang gastos natin. That's the reality. At ikaw lang ang makakakontrol niyan. Number 3 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay tinatakasan mo ang mga utang mo. Akala mo ligtas ka? Akala mo na utakan mo sila? Ito ang kadalasang hindi nyo napapansin pero malaking impact po sa financial status natin ang pagbabaliwala sa mga utang. Lahat naman tayo gustong makawala sa utang pero ang pinakasolusyon dyan ay kailangan mo yang harapin. Kasi kung binabaliwala mo lang ang utang mo, lalo lang tataas ang interes, lalo ka lang mahihirapan. At hindi ka makakawala dyan kasi lagi mo na lang iisipin ay mangungutang. Pag wala ng pambayad, takasan na naman hanggang sirang-sira na ang imahe mo. Ang dami nang naghahabol sa'yo at ang masakit wala nang magpapautang sa'yo. Kaya ang pinakamaganda talaga ay maghanap ka ng source of income. Huwag kang tamarin, kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Number 4 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay hindi ka nag-iipon habang maaga pa. Kasi iniisip mo, bata ka pa naman, you only live once. Mag-enjoy tayo, baka bukas mamatay na tayo. Tama? Alam nyo, mali po. Kaya ka naghihirap dahil ganyan ang mindset mo. Ang tama po is you only die once but you live every day. Kailangan po talaga ay i-prioritize mo ang mag-ipon. At kapag nakaipon ka na, pwede ka namang kumurot ng katiting lang sa ipon mo para mag-enjoy. At ang kagandahan niyan ay kung nag-uumpisa kang mag-ipon ng bata ka pa, malaki ang maiipon mo. Kapag na-invest mo sa magandang investment, sigurado na ang future mo. O diba? Nag-enjoy ka pa din at may ipon ka pa. Iba sa pakiramdam kapag mayroon kang nakatabing pera. At iba ang nagagawang disiplina kapag nag-iipon ka. Number 5 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay poor budgeting habits. Kailangan po talaga ay nababudget natin ng maayos ang ating pera. Kung maaari ay ilis na mo ang lahat ng gastusin mo. Unang-una na dyan ang mga bayarin, tubig, kuryente, upa, pagkain. Pag nalista mo na at kung may sobra pa sa pera mo, ang maganda ipunin mo ang sobra. Kung kulang naman, kailangan magdagdag ka ng source of income. Kapag kasi hindi mo nalista ang kailangan mong bayaran, ang perang hawak mo posible mo itong magastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. At pagdating ng bayarin, wala ka ng pera, mangungutang ka na naman. Kaya umpisahan mo ng matutong mag-budget. Number 6 na ugaling nagpapahirap sa'yo ay nagtatrabaho ka lamang para sa pera. You only work for money.
Alam nyo, kapag ang pera lang ang habol nyo at di nyo naman minamahal ang mga ginagawa nyo ay hindi nyo makakamtan ang inaasam-asam nyong karangyaan. Kailangan po talaga ay mahalin nyo ang kasalukuyan dahil yan ang daan para doon sa karangyaan na gusto mong makamtan. Ang ibig ko pong sabihin dito ay kilusan nyo lang para kumita ng pera, mahalin nyo ang ginagawa nyo. Trust the process and see the results. Hindi yung habol kayo ng habol sa pera pero wala naman kayong ginagawang paraan para magkapera. Kailangan din kapag may pera na kayo, matuto kayong pagulungin ito. Ika nga make money work for you. Kaibigan, gawin mo ang lahat sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon, sa trabaho o kung ano man ang karir mo. Tapos mag-ipon ka habang ginagawa mo yan, tapos tignan mo na lang ang resulta. Number 7 na ugaling nagpapahirap sa iyo ay masyado kang negatibo. Nako, napakadaming negatibo kaya ano ang resulta? Negatibo din. Alam nyo, imbis na nag-iisip kayo palagi ng negative, dapat ginagawa nyo na lang ang mga dapat gawin. Diba? Kasi kapag magne-negosyo na po kayo, hindi na po pwede ang pagiging negatibo. Kasi palagi mo na lang maiisip, paano kung malugi ako? Ang dapat nyo pong gawin ay kilusan nyo ang negosyo ninyo para hindi malugi. Always positive, kahit pa negative na ang mga nangyayari sa paligid nyo. Kasi kung ina-attract mo ay negative, negative din talaga ang mangyayari. Nauubos lamang ang oras ninyo kakaisip ng negatibo na wala namang naidudulot na maganda. At ang number 8 at panghuli sa videong ito na ugaling nagpapahirap sa iyo ay madali kang sumuko. Kumbaga, quitter ka. Hindi ka consistent. Mayroon na bang mga pangyayari sa buhay nyo na sinabi nyong kung tinuloy-tuloy ko lang sana yung ginawa ko noon baka ganito na sana ako ngayon? O diba, ma-reject ka lang ng kaunti parang katapusan na ng mundo mo. Hindi ka lang natanggap sa trabahong ina-applyan mo, gumuho na ang mundo mo. Huwag ganon kaibigan. Lahat tayo nakakaranas ng failure at yung failure na nararanasan mo pag kinuha mo ang lesson dyan at hindi ka sumuko, ginawa mo pa din with lesson from your failure, sigurado talagang magtatagumpay ka. Bakit tingin mo wala bang failure ang mga mayayamang tao? Naku, sandamakmak ang failure ng mga yan kaya sila nagtagumpay. Kasi marunong silang kumuha ng lesson sa bawat pagsubok. Dapat ganun ka din. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, huwag kang susuko kahit anong mangyari. Ngayon, bilangin mo nga kung ilan ang ugali na meron ka sa mga nabanggit ko at ikomento mo ito sa ibaba. Ilagay mo na din ang lugar kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Uulitin ko, number 1 na ugaling nagpapahirap sa iyo ay hindi mo alam ang financial goals and priorities mo. Number 2, you are living beyond your means. Mas sobra pa ang gastos mo kaysa sa kinikita mo. Number 3, tinatakasan mo ang utang mo. Takot kang harapin ng mga taong nautangan mo. Number 4, hindi ka nag-iipon habang maaga pa. Dapat mag-ipon ka para kapag lumaki na ang ipon mo, pwede kang magnegosyo. Number 5, poor budgeting habits. Hindi mo nililista ang mga bayarin mo, ang mga ginagastos mo. Waldas ka lang ng waldas. Number 6, you only work for money. Pera lang palagi ang habol mo. Hindi mo na minamahal ang ginagawa mo na dahilan kung bakit ka kumikita ng pera. Number 7 na ugaling nagpapahirap sa iyo ay masyado kang negatibo. Dapat positibo ka palagi. Walang magandang naidudulot ang pagiging negative. Number 8, isa kang quitter. Mabilis kang sumuko. Hindi ka consistent. Kaya tuloy yung mga bagay na dapat magpapaunlad sa iyo ay nauudlot. Kasi sumuko ka. O ayan, sana naman ay tanggalin mo na ang mga ugaling nagpapahirap sa iyo. O kung hindi kayang tanggalin, unti-unti mong bawasan. Para naman yan sa iyong kinabukasan. Pero huwag kang mag-alala, makakaahon ka rin sa buhay. Kung ikaw man ay nahihirapan ngayon, basta tama ang pag-iisip mo, basta gusto mong umunlad, siguradong makakabawi ka din. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Kung gusto mo ng mga videong magpapamotivate sa iyo, subscribe nyo ako sa YouTube, follow nyo ako sa Facebook at sa TikTok. Hanggang sa muli, magandang araw at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.